Nagsimula ang episode 7 sa paghahanap nila Luffy, kila Nami at Arlong. Nasa ibabaw ng deck ang ulo ni Buggy at patuloy itong dakdak ng dakdak sa kanila, nagtatalo sila ni Zoro at inihulog siya nito sa isang balde, at sa wakas ay nakita na nila ang kanilang destinasyon at ito ang Kanomi Island. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan, na si Nami ay lumaki sa isla ng Coco Village. Nagalit kay Nami ang umampon sa kanya dahil ninakaw niya ang isang libro sa bookstore. Galit na sinagot ni Nami ang kanyang ina at sinabing ayaw ko na maging isang mahirap at palaging sinusuot ang pinaglumaang damit ni Nojiko. Sinabi din niya na hindi ko kayo kapamilya, hindi ko siya kapatid at hindi kita tunay na ina, ngunit ipinaliwanag ng kanyang ina at sinabing natagpuan ko kayo ni Nojiko na magkasama pagkatapos ng matindi naming pakikipaglaban sa mga pirata sa isang isla, kahit sugatan, nagugutom at mamamatay na ay pinilit kong mabuhay dahil kailangan kong maalagaan at mabuhay kayong dalawa. At sa kasalukuyan ay makikitang nakikipaglaro si Nami ng baraha sa mga mangingisda at pagkatapos makipagtalo ay nagpunta na siya sa part ni Arlong kung saan siya ikinedena ng 12 taon. Pagkatapos ay nagpasalamat sa kanya si Arlong dahil sa pamamagitan niya ay magagawa na nitong pagharian ang mundo, ngunit alam ni Nami na wala siyang bahagi sa misyong ito. At kailangan lang tuparin ni Arlong ang ipinangako nito sa kanya. Tinabi ni Arlong na kuhanin ni Nami ang tribute payment ng Coco Village, ngunit tumanggi siyang maningil doon, at talagang sinadya ni Arlong na papuntahin si Nami doon upang pahirapan siya. Dahil ang nayon na iyon ay ang nayon nila Nami. Dumating si Garp sa Barate kasama ang iba pang mga marine, hindi pumunta si Garp dito upang hulihin si Zeph dahil huminto na ito sa pagiging isang masamang pirata, at nagpunta lang si Garp upang tanungin ang kanyang apo na si Luffy, ngunit nagkunwaring walang alam si Zeph tungkol kay Luffy kaya't inalok na lang niya itong kumain. Samantala ay nakarating na sila Luffy sa Coco Village at hindi nila alam na nandoon din pala si Nami. Mula sa malayo ay nakita nila si Nami na kinukuha ang tribute payment ng mga taga-nayon. Mahirap ang Coco Village kaya't hindi nila maibigay ang kinakailangang pera. Pinagsabihan siya ni Nojiko at sinabing bakit siya nakikipagtulungan sa malupit na si Arlong. Pagkatapos kunin ang nagkulang na bayad ng mga taga-nayon ay pinuntahan niya si Luffy at sinabing bakit nandito kayo. Sinabi ni Luffy, hindi ka ganito Nami, kung kailangan mo ng tulong tutulungan ka namin. Ngunit nagalit si Nami at sinabing hindi ko kayo kailangan at kahit kailan ay hindi ako naging bahagi ng inyong walang kwentang crew, at ayoko na kayong makita kahit kailan. Gayunpaman ay kitang-kita sa kanyang mukha na masakit sa kanya na sabihin ito kila Luffy. Nawalan na ng pag-asa sila Zoro at Usopp kay Nami, ngunit alam nila Luffy at Sanji na parang may itinatago ito. Upang malaman ang tunay na dahilan ay kinausap ni Luffy si Officer Genzo, ang tumanggap ng libro mula kay Nami noon. Tinabi nito na kausapin nila si Nojiko na nakatira sa taniman ng mga tangerine. Pagdating nila sa bahay ni Nojiko ay sinabi ni Luffy na kaibigan at isang crew niya si Nami at gusto nilang tulungan ito. Sa kabila ng pagtutok ng baril sa kanila ni Nojiko ay talagang si Sanji lang ang nakakumbinse sa kanya, na bilang kapalit ng kanyang oras at impormasyon ay ipagluluto siya nito ng masarap na pagkain. Kinagabihan ay dinala na ni Nami ang nakuhang bayad kay Arlong at gusto niyang ipakiusap ang nagkulang na ibinayad ng Coco Village, ngunit biglang dumating si Captain Nazumi kasama ang mga mari, at itinatago nito ang kanyang masamang gawain sa pamamagitan ng pangungurakot ng pera. Sa ngayon ay marami nang nagagawang masasamang mga bagay si Arlong kaya't nanghihingi si Nazumi ng karagdagang lagay, kaya't inaya siya ni Arlong na pag-usapan na lang sa loob at pinasama din niya si Nami. Samantala ay ikinwento na ni Nojiko kila Luffy ang nakakalungkot na pangyayari ng atakihin ng mga pirata ang kanilang nayon. Pagkatapos ay ipinakita ang isang nakaraan kung saan ay ibinalik na ni Nami ang ninakaw niyang libro ng mapa sa isang lokal na opisyal, ngunit biglang umatake sila Arlong kasama ang kanyang mga tauhan at sinabing sa akin ang nayong ito at ibinaligtad nito ang isang kubo, kaya't nang makita ay nagtatakbo silang mag-iina at pinagtago sila sa silong. Ngunit sa kasamaang palad ay nahanap sila ni Arlong at binuksan nito ang pinto, humingi ito ng tribute payment sa kanilang ina na 100,000 berries kada tao, nang dahil sa 3 plato ay nalaman ng mga ito na 3 pala sila doon. Nang sakali ni Arlong ang kanilang ina dahil nagsinungaling ito ay biglang lumabas si Nami upang iligtas ang ina, at dahil walang maibigay na bayad para sa 2 anak ay ipinalit nito ang sariling buhay upang hindi patayin sila Nami. At pagkatapos sabihing mga anak mahal ko kayo ay binaril na ito ni Arlong. Sa kasalukuyan ay nagpunta sa labas si Luffy at Zoro at nag-usap sila sa bubungan. Sinabi ni Zoro na huwag magtitiwala si Luffy kila Nami at Sanji, ngunit alam niya na maaaring may dahilan si Nami. Samantala ay binigyan na ni Arlong ng malaking halaga ng pera si Nazumi at ipinahiya niya ang mga tao sa pang-aalipin sa kanila.
At nagpasya siya na gumanti sa mga tao, kaya't ang kinuha na lang ni Nazumi ay ang napagkasunduan nilang pera upang hindi na magkagulo. Kinuha na rin ni Nami ang pagkakataon at sinabi niya dito na tuparin ni Arlong ang kanyang pangako dahil bibigyan niya ito ng 100 milyong berry. Pagkaalis ni Nami ay sinabi niya sa kanyang tauhan na tawagin ulit si Nazumi. At sa barati habang nag-iinuman ay sinabi ni Kobe ang lahat ng sikreto kay Helmepo, pagkatapos ay sinabi ng bartender ang lugar na pinuntahan nila Luffy, at nang malaman ito ni Garp ay nagtungo na sila sa Konomi Island. Samantala ay may hinuhukay si Nami malapit sa libingan ng kanyang ina at kinuha niya ang isang kahon, pagkatapos ay dumating si Nojiko at hinampas siya nito, ngunit nagawang makaiwas ni Nami sa kanyang pag-atake at sinubukan niyang magpaliwanag dito. Ngunit natamaan ni Nojiko ang kahon kaya't nakita nito ang mga kayamanan, at ngayon ay handa nang makinig sa kanya si Nojiko. Pagkatapos mamatay ng kanilang ina ay nagpunta si Nami kay Arlong at sinabi niya na gusto niyang maging crew nito. Nagduda sa kanya si Arlong dahil pinatay nito ang kanyang ina at bakit gusto niyang sumama sa kanila. Pagkatapos ay pinakita niya ang isang mapa na kanyang iginuhit na nagpapakita ng kanyang kakaibang galing. Nang tingnan ni Arlong ang mapa ay ginawa na siya nitong tauhan ngunit sa kondisyon na palalayain na siya nito at ang kanyang nayon kapag nakapagbigay na siya ng 100 milyong berries. Nagawa na ang kasunduan at nagsimula na siyang gumawa ng mga mapa at nag-ipon ng ipinangako niyang halaga. Nang malaman ng katotohanan ay nagsisi si Nojiko dahil palagi siyang nag-iisip ng mali kay Nami. Hindi rin maayos ni Nami ang hindi nila pagkakaintindihan ni Nojiko dahil ayaw niyang makagulo kahit kanino. Pagkatapos ay biglang dumating sila Nazumi at kinuha nito ang lahat ng kayamanan at mga pera dahil ninakaw lang ni Nami ang mga ito. Alam niya ang kabuoang halaga dahil sinabi sa kanya ni Arlong, hindi na niya makuha ang kayamanan dahil pinigilan na siya Nojiko, dahil alam ni Nojiko na papatayin si Nami ng mga ito kung kukunin pa niya, at nang makaalis ay hinabol sila ni Nami ngunit wala na ang mga ito. At dahil sa matinding galit ay sinaksak ni Nami ng ilang ulit ang kanyang braso na tinatuan ng tauhan ni Arlong, ngunit bigla siyang pinigilan ni Luffy at nakita nito ang kanyang kaawa-awang kalagayan. Umiiyak na sinabi ni Nami na Luffy tulungan mo ako, kaya't inilagay ni Luffy ang kanyang balanggot kay Nami at may paghihiganting sumigaw at sinabing oo tutulungan kita at gagawin ko. Pagkatapos ay napaiyak na si Nami at nagpasya na si Luffy na hindi na siya magpapakita ng awa kay Arlong. Samantala ay nakita ni Sanji na nasusunog na ang Coco Village dahil inatake na ito nila Arlong. At dito na po nagtatapos ang episode 7 ng One Piece. Huwag mo po kalimutan Lods mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panonood mo Lods, God bless.